po, minamahal ng ating mga kaluluwa at samahan po ninyo kong manalangin, minamahal at ang Diyos ang maglangis sa kanyang banal at mapagpalang salita, mga minamahal buksan ng Panginoon ating puso at ang ating pangunawa at lubos nating maunawaan ang salita ng Panginoon at lalo't higit sa lahat ay ating pong may pamuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po isama-samang manalangin, minamahal, ang Diyos po ang magpala at magabay sa bawat isa sa atin. Dakilan mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis, at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na sangsukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, O Diyos, kami umaasa. Sa iyong pangalan, kami nagtitiwala. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in the name. We believe in Thee, we trust in Thee. There is Jesus, leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang anong mga hadlang sa aming paikinigaw at talang ng kaaway. Cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po, minamahal ang dakila at banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, our beloved evangelist Wilder Straddle Meda, the man of God, the prophet of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, to whole blessed Almeda family, mga minamahal, and pleasant evening po sa lahat po ng ating po mga webcast viewers po, mga minamahal buong Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, mga minamahal, at sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal, maging dito po sa dako ng Zamboanga, Western Mindanao, mga minamahal, sa lahat po ng ating minamahal at mga ginigiling po nating mga kapatid na patuloy pong umaantabay, nanonood ng ating banal na programa. Ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay sumaatin pong lahat minamahal at maging sa lahat po ng ating mga nearby outreach, sa dako ng Malayal, mga minamahal, sa dako ng Manukan, maging sa mga kapatidan po natin sa dako ng Ayala, sa dako ng Ipil, mga minamahal, at Friday and Sunday, ating pong Friday service at saka general worship po natin, kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Kami po ay naandoon at mga minamahal, galak po ang aming mga puso na aming pong nakasama, mga minamahal, ang ating ilan sa ating mga kapatidan na nandoon sa dako ng Ipil Outreach po, mga minamahal, sa dako ng Malangas, sa dako ng Imelda, mga minamahal, sa mga kapatidan natin, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon, nawang biyaya ng Diyos, ang kapayapaan at ang kagalakan na galing sa ating mahal na Panginoon siyang patuloy na magpuno ng ating mga puso upang patuloy tayong maging maningas at maalab, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa ating pong mga kapatiran in abroad, mga minamahal, ating pong mga OFWs na mga kapatid na patuloy pong nagpapagal para po matugunan ang pangailangan ng kanilang mga pamilya. At the same time, mga minamahal, makatulong po sila sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa dako ng Sabah, Malaysia po, mga minamahal, ilan sa ating mga kapatid patuloy pong sumusubaybay sa ating banal na gawain, sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Milan, Italy, mga minamahal, sa dako ng Japan, sa ating pong mga kapatid na abot ng programang ito, sa dako ng mga minamahal na Taiwan, sa dako ng Singapore, sa dako mga minamahal ko ng Cambodia, at maging sa dako po mga minamahal ko ng New Jersey, beloved brother Robert Beltran, mga minamahal, patuloy pong umantabay sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos, maging sa dako po mga minamahal ko ng Calgary, beloved Kuya Eric Garcia, mga minamahal sa Andres family, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Sa dako po mga minamahal ko ng Grand Seri, ang Diyos po ang magpala, beloved brother Jun Lonsaga, mga minamahal, pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Ilan po sa hindi ko po nabanggit isa-isa, ipagpaumanhin po ninyo mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala, ang Diyos ang magbendisyon sa ating lahat. Tayo dumako minamahal sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, sa pagkain ng ating mga kaluluwa, at buksan po ng Diyos ang ating puso at pangunawa. Ihanda po natin ating po mga ballpen at papel, ang ating po mga Biblia, lalo tigit sa lahat ng ating mga sarili. And let's talk about the topic, unacceptable worship. Unacceptable worship. Ito po ay mga minamahal second part na po ng ating series at ipagpaumanin po ninyo, medyo
matagal-tagal po itong nadugtungan, mga minamahal, sapagkat yung unang topic natin ito, mga minamahal, yung part 1 natin ay mga minamahal nung Martes pa po, mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali ay November 7 po, mga minamahal, araw ng Martes, ang unang bahagi po, mga minamahal, yung first part ng ating pong topic na ito na unacceptable worship. It means, mga minamahal, yung worship na hindi po katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi po ng ating pag-aaralan, mga minamahal, unacceptable worship, it has happened when our worship is wrong. Mga minamahal, nangyayari po yung unacceptable worship. It means pagsamba na hindi po tinatanggap o hindi po nagiging katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At liwanagin po nating mainam, mga minamahal, ang pagsamba na hindi po katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon ay nag-aaksaya lang po tayo ng oras, nag-aaksaya lang po tayo ng panahon, nag-aaksaya lang po tayo ng gastos, mga minamahal. Kaya we need to make it sure every time we offer our worship in the Lord, tiyakin natin, minamahal, na ang handog na ito ay magiging katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nakakapanghinayang naman, minamahal, kung sa ating pagsamba at ang ating pagsamba ay hindi po magiging katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. I-review po natin, mga minamahal ko, yung first part na ating topic. Mga minamahal, ito po yung regarding kay Cain at kay Abel. Mga minamahal, ang handog lamang ni Abel ang liningap ng Panginoon at ang handog ni Cain ay hindi po liningap ng ating buhay na Diyos, sapagkat ang handog ni Abel ay nakakapagbigay lugod sa Panginoon, kaya ito'y liningap ng ating buhay ni Diyos. At ang handog, mga minamahal, ni Cain ay hindi po nakapagbigay lugod sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay rineject na. Ito po yung nakakatakot. Once we offer any kinds of offering, worship of offering sa ating mahal na Panginoon, at kapag ito po i-reject ng Diyos, mga minamahal, yun nga po, nagsasayang lang tayo ng oras, ng panahon, at ng gastos. Kaya every time we worship, kagaya ng sinabi ko kanina, make it sure na ang handog natin ay tatanggapin ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi pa nga ng ating binasa, mga minamahal, offering of the righteous is abomination unto the Lord. Mga minamahal, yung handog daw po ng mga taong masasama, mga minamahal, ay karumal-dumal at ay kasuklam-suklam sa ating mahal na Panginoon. Hindi pa po sila naghandog, ang kanilang handog ay marumi na sa paningin ng ating mahal na Panginoon. That is contemptible offering. Hain, mga minamahal, na marumi, handog na may kapintasan, that is contemptible offering. It means, mga minamahal, pagsamba na hindi po katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. At tayo po ay nagtapos, mga minamahal, sa ating first part, mga minamahal, sa Genesis chapter 8, verse 21, mga minamahal, the first thing that Noah do after the flood is act of worship. Mga minamahal, pagkatapos ng baha, si Noah ay gumawa ng altar at siya po ay naghandog, mga minamahal. Sabi ng ating binabasa, mga minamahal, he make an altar for the Lord, and the Lord smelled the pleasing aroma, mga minamahal. Napawi po yung galit ng mahal na Panginoon, yung puot ng Diyos sa buong sangkatauhan, dahil kaya po niya hinayaan na magkaroon ng matinding mga minamahal, baha sa ibabaw ng lupa. Marami ang namatay, mga hayop at mga tao na may buhay, sila po ay namatay. Ito po ay dahil sa galit ng mahal na Panginoon, na ang kanilang kasamaan na ginagawa ay abot na hanggang langit. Kaya hinatulan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat ang kanilang kasalanan ay abot na po ng langit. Kumbaga nasa sukdulan na po ang kanilang kasalanan. At ang sabi rito, mga minamahal, ang kanila pong pagsamba ay kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, God did not accept defiant worship, mga minamahal. Hindi po nagiging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon ang handog, mga minamahal ko, na karumal-dumal, mga minamahal. Other word ng abomination is defiant, mga minamahal, worship. Hindi po ina-accept ng ating mahal na Panginoon. Unang talata na ating pag-aaralan from the book of Romans, chapter 1, verse 25, that is idolatrous worship, mga minamahal, kind worship, o isang uri ng pagsamba, mga minamahal ko, na kinamumuhian ng ating mahal na Panginoon, that is idolatrous worship. It means evil worshiper, mga minamahal. Ang sabi rito, worshiping false God
unacceptable to the Lord. Yung pagsamba, mga minamahal ko sa false God, ibig sabihin maling mga Diyos, sapagkat mga minamahal, sometimes sa ating panahon ngayon, hindi lang po sa ating panahon ngayon, maging sa mga unang panahon, sila po ay lumikha ng kani-kanilang mga Diyos at ito ang kanilang sinamba. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 25, who changed the truth of God unto a lie, and worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Sabi ng Tagalog, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. They changed the truth, mga minamahal, to a lie. At ang sabi ng Biblia, at sila'y nagsisisamba at nangaglilingkod sa mga nilalang kaysa sa mga lumalang na siyang pinupuri magpakailan-kailan paman. Ito po yung mga minamahal idolatrous worship, the worship, mga minamahal, the false God. Kanila pong sinasamba ang isang maling Diyos, mga minamahal, na samantalang ang sabi ng Biblia, we need to worship the Creator, not the creation, mga minamahal. Yan po ang binibigyang diin, ini-emphasize ng Diyos, mga minamahal. Lahat ng mga creation, they are not worthy to be worshipped and to be adored, mga minamahal. Ang karapat-dapat lang na tumanggap ng papuri, nag-iisa lamang po, minamahal, ang ating dakilang tagapaglikha, mga minamahal. Wala tayong dapat purihin, wala tayong dapat sambahin, wala tayong dapat paglingkuran, panampalatayanan, panaligan, pagkatiwalaan ng buong puso, buong isip, lakas at kaluluwa. The only one God, the great creator of all things, mga minamahal. Walang iba kundi ang ating buhay na Diyos, ang ating mapagpalang Diyos, mga minamahal. Kaya ang sabi ng ating pinag-aaralan, worshiping false God are unacceptable unto the Lord. Kinamumuhian, it is abomination, ay po'y karumal-dumal, deviant kind of worship po, that is evil worshiper. Ang sumasamba, sabi ng ating kagalang-galang na pastor, ang sumasamba sa ribulto ay sumasamba kay Satanas, mga minamahal. That is deviant worship. That is evil worshiper, mga minamahal, mga evil worshiper. Mga taong sumasamba sa mga inanyong larawan, inukit at linilok ng kamay ng mga tao. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, they are evil worshiper. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, they exchange the truth, about God for a lie. They worship created things than the Creator. That is idolatry, mga minamahal. Ito po ay ayaw ng Panginoon sapagkat siya lamang ang karapat-dapat. Kaya nga po, dapat buksan natin ang ating puso para sa ating minamahal na mga kababayang mga Pilipino, mga minamahal, buong bansa ng Pilipinas, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, kapag tayo po ay sumamba sa mga isinumpa, mga minamahal, kalakip din naman na tayo po ay susumpain ng ating mahal na Panginoon. Ang mga inanyo, ang larawan na yan, mga minamahal, inukit at linilok ng kamay ng tao, yan ay isinumpa ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung sasamba ka sa mga bagay na isinumpa, ikaw, mga minamahal, ay magiging kasumpa-sumpa din sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po yan silang kapangyarihan. Ang sabi rito, idolatry, na ang sinasamba ay mga minamahal, mga bagay, mga minamahal na nakikita ng ating mga mata. Katulad ng mga puno, sumasamba sila sa mga puno. Ang iba naman ay sinasamba nilang mga ilog. Ang iba ay ang mga sapa. Maging ang mga buwan ay kanilang sinasamba, mga minamahal. Maging ang mga araw, maging ang mga bituin ay kanilang sinasamba. Ang mga hayop, mga minamahal, that is worshiping of nature. Ang tawag po dyan ay pantheism, mga minamahal. Yung word pantheism, that is, mga minamahal, people, those who worship nature, kind of worship, mga minamahal, that very offending to the Lord God Almighty. Isang uri ng pagsamba na talagang masakit sa damdamin ng ating... Siyempre nga naman, ikaw ang creator, mga minamahal, ng lahat ng bagay. Ang linikha mo ang ilog, tapos ang ilog ang kanilang sasambahin, na-offend ka. Siyempre, ikaw ang creator ang ating mahal na Panginoon. Halimbawa, ikaw ang lumikha. Pagkatapos, ang sasambahin ay yung mga linikha. Linikha niya ang ilog, linikha niya ang sapa, linikha niya ang buwan, linikha niya ang araw. Ang mga bituin ay kanyang linikha, maging ang mga isda sa karagatan, ng mga ibon, mga minamahal sa parang, ito'y linikha lahat ng ating mahal, because He is
the ultimate creator of all things, the absolute creator of all things, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tapos ikaw ay sasamba sa kanyang linikha, normal po yun, mga minamahal. Kahit ikaw ang ilagay sa kalagayan ng Diyos, linikha mo ang lahat ng bagay, pagkatapos, mga minamahal, yung linikha mo ang sasambahin, linikha mo ang pasasalamatan, yung linikha mo ang pupuriin. Normally, mga minamahal, sa ating sarili, kung tayo ang nasa kalagayan ng Diyos, normal na hindi tayo, mga minamahal, matutuwa. Normal na hindi tayo mapapalugdan. Mga minamahal, yun nga lang, ikaw dapat ang panalo, pero sa iba ibinigay ang trophy, hindi ka matutuwa. Mga minamahal, ikaw ang nanalo, dapat ikaw ang first place. Mga minamahal, sa iyo ibibigay dapat yung golden medal, pero sa iyo, mga minamahal, sa iba ibibigay. Parang ganun po yun. Yung kapurihan, na dapat sana ay nauukol lamang at nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibinibigay ng tao, mga minamahal, sa kanyang nilikha, kagaya si Maria, si Pedro, si Juan, yung mga graven image, mga minamahal, yung mga mythical gods na ginawa, mga minamahal, ng relihiyon, mga minamahal, kagaya ni Poseidon, kagaya ni Zeus, mga minamahal, ni Hades. Ilan po sa mga mythical gods, mga minamahal, and goddesses, sapagkat ang create ng Roman Catholic, mga minamahal, institution, meron po silang 12, mga minamahal ko, na mga mythical gods. Tapos, umaabot po, mga minamahal ko, na 500 na mga saints. Kasama na po doon, mga minamahal, si Senior San Lorenzo Ruiz, mga minamahal, the first Filipino saints na kinanonize, mga minamahal, ng Roman Catholic institution. At ang nakakalungkot, minamahal, ang nakakalungkot dito, instead na sa mahal na Panginoon tayo sumasamba, sa Diyos tayo magbibigay papuri, magpaparangal, because He's the Lord that worthy to be honored. He's the Lord that worthy to be praised. He's the Lord that worthy to glorify, worthy to adore, worthy to be praised, worthy to be exalted. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya lamang at siya lamang po, mga minamahal. Kaya, karumal-dumal po yan. Mga minamahal, sasamba ka sa bato, sasamba ka sa kahoy, sasamba ka sa simento na linilok ng kamay ng tao. Galit ang Diyos yan. Start from the very beginning. Kung babasahin natin ang Biblia, ito po yung nakaka-provoke, mga minamahal, sa mga pari, sapagkat sila na ang nagseminaryo, sila na ang nag-aral sa simbahan, alam nila ang Biblia, Genesis to Revelation, pero hindi nila tinuturo ang buong-buong katotohanan. Sila po yung mga kasangkapan, mga minamahal, ni Satanas. Amen? Mga counterfeit sila ni Satanas. Kinakasangkapan sila ni Satanas para ang katotohanan ay gawing kasinungalingan at ang kasinungalingan ay gawing katotohanan, mga minamahal. Amen. Ang mga taong ito ay buhay pa, pero inuud na ang kanilang mga kaluluwa, mga minamahal. Ang kanilang kaluluwa ay nasa init na ng impyerno. Bakit? Itinuturo nila ang kasinungalingan upang ang kaluluwa ng tao ay maligaw, ito'y mapahamak at maitapon sa init ng apoy ng impyerno. Kaya we are blessed among the blessed. Tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala. Bakit po, mga minamahal, nakalagan tayo sa pagkagapos ng maling turo at maling aral na ikakapahamak ng ating kaluluwa? Mga minamahal, salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng ginintuang pagkakataon upang himiwalay sa maling turo ng relihiyon. Minamahal, at ngayon, tayo po ay nandito na sa buong katotohanan. Sabi ng Biblia, pinagpala tayo sapagkat tumatamasa tayo ng saganang biyaya at pagpapalang espiritual na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi po rito, ang tawag po sa kanila, mga minamahal, ay worship by nature. Ang tawag sa kanila ay pantheism. Those people who worship nature, kind of worship that very offending to the Lord God Almighty. It's abomination before in the eyes of the Lord. Mga minamahal, sa mata ng Panginoon, nag-aalam ang galit, mga minamahal, ang taong sumasamba sa puno, sa kahoy, sa simento, sumasamba sa mga ilog, sumasamba, mga minamahal, sa mga hayop. Nakakalungkot, di ba? Mga minamahal, binulagan sila ng Diyos ng sanlibutang ito, kaya hindi nila maunawaan ang buong katotohanan. Sasambahin baka, mga minamahal, sinasamba nila ay ang baka, ginagawa lang nating corn beef, mga minamahal, kinakain lang nila. Ultimo daga, ultimo ipon, sinasamba nila, mga minamahal. Ang buwan, sinasamba nila.
Yan ay karumal-dumal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Meron pong isang missionary, mga minamahal, na pumunta sa isang interior na lugar. At nung siya po'y pumasok sa isang interior na lugar, binaybay po niya ang mahabang ilog. Mga minamahal, sa kanyang paglalakad, nakita po niya ang isang bata at dalawang matanda na nakaupo, mga minamahal, sa gilid ng ilog. Ang isa ay mataba, mga minamahal, ang isa ay bata, mga minamahal, o ang isa ay payat. Kanya pong tinanong ang matanda, ano po ang ginagawa ninyo dyan, tatang? Ang sabi ng matanda, mga minamahal, kami sumasamba sa aming Diyos. Itinuro niya yung ilog. Ibig sabihin, ang Diyos nila ay ilog, mga minamahal. Umalis ang missionary at ilang oras lang po pagkatapos ng kanyang misyon, siya po ay bumalik, naglakad pa rin siya. Nakita niya doon yung matanda, ngunit yung ang naiwan na lang ay yung payat na bata, mga minamahal. Tinanong niya ang matanda, sabi niya, tatang, di ba 3 kayo kanina? Bakit kayong 2 na lang kayo? Nasaan yung isang batang mataba? Sabi ng matanda, mga minamahal, inihulog nila sa ilog at inaalay sa kanilang Diyos na siyang Diyos ng ilog, mga minamahal. Amen? Inalay nila, hinulog nila sa ilog sapagkat yan po ay karumal-dumal sa ating mahal na Panginoon. Ang iba, mga minamahal, pag-ahandog sa kanilang mga image, sa kanilang mga idol, sa mga graven image, pinapadaan nila sa apoy. Ang mga bata, hinahandog nila. Pero ito iba, sa ilog nila hinulog, inalay nila sa kanilang Diyos na siyang ilog na kanilang sinasamba. Yan ay karumal-dumal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw na ayaw ng Diyos na tayo po'y sasamba sa mga linika. Isa lamang, take note mga minamahal, isa lamang ang karapat dapat tumanggap ng papuri. Iisa lamang ang karapat dapat tumanggap ng pagsamba. Iisa lamang ang karapat dapat tumanggap ng pagluluwalhati. Walang iba kundi ang ating nag-iisang Diyos na lumalang at lumikha ng lahat ng bagay. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Amen? Hindi po ang mga nilikha. Si Maria, mga minamahal, creation lamang po yan siya. Si Pedro, creation lamang po yan siya. Mga minamahal, sino pa yun? Si San Juan, si Santiago, amen? Yung mga tinatawag nilang mga santos, Senyor San Roque, Senyor San Sebastian, sino pang mga senior dyan, mga creation lamang yan. Pwede natin silang mahalin, pwede natin silang galangin, pero hanggang doon lang ang limitasyon. Ang pagsamba at pagpupurit, pagluluwalhati ay nauukol lamang sa ating nag-iisang Diyos. Pangalawa, mga minamahal, ang una ay idolatrous God, mga minamahal, that is evil worshiper. Ang pangalawa, mga minamahal, na kinamumuhian ng ating mahal na Panginoon. Pagsambang hindi kinalulugdan ng Diyos, mga minamahal, self-styled worship. Mga minamahal, yung pagsambang hindi po biblikal, mga minamahal, yung kathang-isip lang, estilo ng pagsamba na kathang-isip lang, mga minamahal, hindi po biblically written. Mga minamahal, meron na pong mga minamahal, guidelines ang ating mahal na Panginoon, how to worship. Mga minamahal, ito po ay nakasulat na sa Biblia. Babasahin lamang natin ang Biblia, Genesis to Revelation. Hindi po tayo pwedeng mag-create ng sarili nating estilo sa ating pagsamba, mga minamahal, upang hindi tayo mapalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So makita mo si King David, in his time, si King David ay gustong maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Alam po nila na kung nasaan yung Ark of Covenant, mga minamahal, sa Tagalog ay kaban ng tipan, that is Ark of Covenant. Ginawa po yan ni Moses. At yung paggawa ng Ark of Covenant, yan po ay pure yung detailed, mga minamahal. May mga detalye ang Panginoon. Gaano kahaba, gaano kalapad, gaano kakapal, gaano kaluwang, ano ang materialis na gagamitin. Very specific po yung mga minamahal instruction ng ating mahal na Panginoon regarding sa paggawa ng Ark of Covenant, na mga minamahal. Ito po ay detalyado, hindi po basta-basta. Ito po yung ginawa, mga minamahal ko, nila Propeta Moses sa kanilang kapanahunan. At alam po ba ninyo kung ano ang laman ng Ark of Covenant? Marami pong mga Bible believers, mga minamahal ko, na matagal nang naglilingkod pero hindi nila alam kung ano ang laman ng Ark of Covenant. Mga minamahal, yung laman ng Ark of Covenant ay 3 bagay, mga minamahal. Yung tungkod ni Aaron na namulaklak, mga minamahal, ito'y tungkod ni Aaron na matagal nang pinutol sapagkat at that very moment, pumipili po sila, mga minamahal, kung sino ang magiging high priest, mga minamahal, sa kanila pong mga lahi. Sapagkat nung unang panahon, hindi ka pwede maging pare as long na hindi ka galing, mga minamahal, sa lipi ng mga Levita. So si Moses,
mga minamahal, and then si Aaron, si Miriam, silang tatlong magkakapatid, galing po sila sa tribe ni Levites. Kaya sila po ang ginawang pari ng ating mahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal si Levi, amen, or rather si Aaron. Mga minamahal ang ginawang high priest ng ating mahal na Panginoon. So marami silang mga pari, ngunit kailangan nila ng high priest. Ang ginawa nila, lahat ng mga tungkod ng mga pari ay ilalagay sa isang lalagyan, mga minamahal, at sila po'y nagpray kung sino po ang pipiliin ng mahal na Panginoon na maging mga minamahal high priest. At ang tungkod, mga minamahal ko, ni Aaron, ang tinubuan, mga minamahal ko, ng dahon at bulaklak. Kaya siya po ang naging high priest. Yun po ang isa sa laman, mga minamahal, ng Ark of Covenant. Ang pangalawa, yung preserve na mana na nasa isang garapon, mga minamahal, para sa mga generation by generation went by, mga minamahal, meron silang prueba at ebidensya na totoo ang Diyos ay, mga minamahal, nagbigay ng tinapay na galing sa langit, that is mana, ilinagay sa isang jar at ilinagay nila doon, mga minamahal ko, sa Ark of Covenant. Yung pangatlo, mga minamahal, yung tablet, yung bato, mga minamahal, table of stone, mga minamahal, na inukit doon ng mahal na Panginoon sa kanyang sariling kamay, yung Ten Commandments, yun ang nandoon sa loob ng Ark of Covenant. Tatlong bagay po, mga minamahal. At alam po ninyo, ang gusto sana ni David, mga minamahal, sapagkat yung Ark of Covenant ay wala sa Israel, wala sa Jerusalem, na andoon sa malayong lugar. Gusto niyang kunin, mga minamahal, yung kahon at dalhin sa Jerusalem upang i-bless ng Panginoon ang buong Israel, ang buong Jerusalem. Sapagkat kung nasaan yung Ark of Covenant, mga minamahal, pinagpapala ng Panginoon ang bayan na yon, kaya gustong-gustong kunin ni King David. Ang kanyang ginawa, mga minamahal, para makuha yung Ark of Covenant na yon, mga minamahal, ginaya niya yung estilo ng pagsamba, mga minamahal ko, ng mga Egyptian sa panahon ni Paraon. Ang estilo na kanyang ginawa, mga minamahal, ay estilo ng mga Egyptian. Kinuha na yung style ng mga Egyptian. Basahin natin 32 from the book of Exodus chapter 1 verse 4. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Aklat ng Exodus, ang kabanatay 32, ang talatay. Diretso tayo na lang sa Tagalog, Brother Aljo. Ang sabi ng Biblia, at nang makita ng bayan na nagluluwalhati si Moses ng pagpanahog sa bundok, ay nagpipisa ng mga bayan kay Aaron. At nagsabi sa kanya, mga minamahal, sabi ng Biblia, lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin malalaman kung anong nangyari sa kanya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Amen? So sabi ng Biblia, mga minamahal, yung ating pinag-aaralan ay self-styled worship. Hindi po nalugod. At sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong mga asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin. At inalis ng buong bayan ang mga hikaw at ginto na nasa kanila, mga minamahal, mga tainga, at dinala kay Aaron. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa magitan ng isang buril at ginawang isang goyang binubo at kanilang sinabi, ang mga ito ang naging inyong mga Diyos, o Israel, na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. That is self-styled worship po, mga minamahal. Instead na dapat sana ay i-adapt ni Aaron yung pagsamba, mga minamahal, na itinuro ng ating mahal na Panginoon sa mga Israelita, ang estilo na kanilang ginawa sa pagsamba ay estilong pangsarili lang, mga minamahal. Amen? Sila ay gumawa ng goyang ginto, mga minamahal. Kinuha ang mga hikaw, mga singsing, mga alahas, mga minamahal ng mga Israelita, at ito, minamahal ko, ang kanilang mga minamahal tinunaw at ginawang goyang baka, at ito'y kanilang sinamba at kanilang sinabi, o ikaw ang Diyos na nagsampa sa amin galing sa Ehipto at kami dinala mo, mga minamahal, sa dakong ito. Ang pagsamba ay nararapat sa iyo. So, naging mga minamahal kamuhi-muhi sa mahal na Panginoon. Naging karumal-dumal ang kanilang uri ng pagsamba sa ating buhay na Diyos, mga minamahal. He make an altar. Ang sabi rito, mga minamahal, come let us make gods before us. Ang sinamba nila, ang Diyos na likha ng kanilang sariling, mga minamahal ko, kaisipan. Hindi po biblikal. Which is na ang Israel, di worship, mga minamahal,
the Lord in the Spirit. Kaya sabi ng Biblia, God is a Spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Start from the very beginning, ang bansa ng Israel ay sumasamba na sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. That self-styled worship is worshiping the Lord God in a wrong way. Mali ang kanilang paraan. Ang kanilang motibo, maganda because pagsamba. Ngunit ang kanilang paraan, mga minamahal ko, ay mali ang kanilang paraan. Yung motibo ng kanilang puso is to worship the Lord, worship the Creator. Magandang motibo ng kanilang puso, pero ang kanilang paraan ay mali. Sapagkat gumawa pa sila ng goyang ginto at ito ang kanilang pinuri. Ito ang kanilang sinamba. Ito ang kanilang linuwalhati. Kaya hindi nalugod ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang tanging pagsamba na acceptable sa ating Panginoon ay yung pagsamba na sinasabi niya, mga minamahal, at pinapagawa niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat, mga minamahal, kailangan ito po ay biblikal. Kailangan ito po ay nakasulat sa banal na Biblia. Kagaya ng ating sinasamba, mga minamahal, yung pagpalakpak natin, biblikal. Yung pagsigaw natin, biblikal. Mga minamahal, yung pagkanta natin ng mga makalangit na mga awitin, yan ay biblikal. Yung paghahandog natin ng ating mga patutuo, yan ay biblikal. Yung pag-aaral natin sa salita ng ating mahal na Panginoon, yan, mga minamahal ko, ay nakasulat sa banal na Biblia. Mga minamahal, estilo ng ating pagsamba, not in our own way, not in our own idea, not in our own strategy. Mga minamahal, dyan po hindi nalugod ang mahal na Panginoon. May Biblia na po tayo, mga minamahal, pattern how to worship the Lord. Magbabasa na lang tayo ng Biblia. Mga minamahal, kaya nga po nakakalungkot. Maraming estilo ng pagsamba, they worship the Lord in their own style, mga minamahal. Kaya naman, nadidisplease ang mahal na Panginoon, hindi binibless ang kanilang fellowship, hindi binibless ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ang kanila pong pagsamba. Sa atin, nagsusuot tayo ng puting damit, mga minamahal, sa ating pag-worship. Hindi po atin yan. Yan po ay biblical. Yan po ay nakasulat, mga minamahal, sa banal na Biblia. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, God give us liberty to worship God in our terms. Mga minamahal, God give us not liberty. Hindi tayo binigyan ng, mga minamahal, kalayaan to worship God in our own terms, in our own ideas, in our own style. Mga minamahal, hindi tayo pinahintulutan ng mahal na Panginoon na sa ating pagsamba ay sasamba na lang tayo sa ating sariling paraan, sa ating sariling estilo, sa ating sariling ideya, sa ating sariling estratehiya. Mga minamahal, hindi po yan pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon. God give us that liberty to worship God in our own terms. Ang sabi ng Biblia, pagdating sa pagsamba, hindi issue kung ano ang style ang gusto mo o gusto ko. Kailangan, mga minamahal, yung gusto at kalooban ng ating, tama po yun. Amen? Hindi tayo binigyan ng laya para, mga minamahal, sa ating pagsamba, mga minamahal, may pattern na po, mga minamahal, para hindi tayo nagkakanya-kanya ng estilo ng pagsamba. Sapagkat ang mahal na Panginoon, meron siyang, mga minamahal, estilo na kinalulugdan. Yung estilo ng pagsamba na kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Kaya't ito'y isinulat niya sa Biblia. Mga minamahal, Genesis to Revelation, naandyan ang iba't ibang estilo ng pagsamba. Ngunit biblical po, mga minamahal, na uri ng pagsamba. Kaya pagdating sa pagsamba, hindi issue, mga minamahal, kung anong style ang gusto mo, kung anong style ang gusto ko, mga minamahal, kailangan yung estilo na kinalulugdan ng ating pinakamamahal. Kumbaga sa Bisaya, ayaw pagbuhog-buhog imo. Kay dili ka makalipay sa Ginoo. Kailangan, mga minamahal, estilo ng pagsamba na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, mga minamahal, God give us that liberty to be initiative, mga minamahal. When it comes to worship, you need to stick to the Word of God. Pagdating po sa pagsamba, kailangan, mga minamahal, nakatutok tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Why? Because worship is all about God. Tama po yun, mga minamahal. Once we worship, we need to stick in God's Word. Kailangan nakatutok tayo sa pagsamba. Na yung estilo ng pagsamba mo ay, mga minamahal, naayon ba sa kalooban ng mahal na Panginoon? Yung estilo ng pagsamba mo ay kinalulugdan ba ng Diyos? Ito ba ay biblical? Ito ba ay nakasulat, mga minamahal ko, sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon? Sapagkat kung lumabas
ang ginagawa mong estilo hindi nakasulat sa Biblia, mga minamahal, that is, matatawag kang evil worshiper pa rin, mga minamahal. Sapagat ang estilo ng Diyos ay may sariling estilo siya, si Satanas merong estilo din ng pagsamba. Mga minamahal, meron siyang sariling style. Ang mahal na Panginoon meron din, may mga estilo ng pagsamba na kinalulugdan ng Diyos. Kaya't ang sabi rito, mga minamahal, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon na ating pinag-aaralan, when it comes to worship, you need to speak about God's Word. Worship belongs to God, and He alone determines what is acceptable to Him. Ang sabi rito, mga minamahal, because worship is all about God, worship belongs to God, and He alone determines what is acceptable to Him. Siya lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang kinalulugdan. Kaya't wag na wag tayong sasamba sa ating sariling, mga minamahal, termino ng pagsamba, ideya, estilo at estratahiya ng pagsamba sa ating sarili lang. As long na hindi po yan biblical, that is self-styled worship, mga minamahal, yan po ay very offended sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, the important we need to know in worship is we worship to bless the Lord. That is very important na ating pong itanim sa ating puso, itanim sa ating isip, itanim sa ating buong pagkatao, mga minamahal. The important we need to know in worship is we worship to bless the Lord, mga minamahal. Para mapaluguran natin, hindi tayo sumasamba na nakasentro tayo sa ating mga sarili, mga minamahal. Hindi tayo sumasamba para ma-bless tayo, mga minamahal. Mali po yun. Yung first reason why we worship the Lord is to bless the Lord, mga minamahal. Dahil bakit? Pag ma-bless mo ang mahal na Panginoon, automatically po yun, ibibless ka niya. Amen. Kaya kapag sumamba ka, huwag kang sasamba na ang gusto mo lang ay ma-bless ka. Mga minamahal, marami pong sumasamba ng linggo na nabibless sila. But the big question is, na-bless ba ang ating pinakamamahal na Panginoon? Siyempre, mga minamahal, yung priority natin, not to bless ourselves, mga minamahal, hindi po para maluwalhati, hindi po para, dahil ang pagsamba, sabi pa nga ng ating binasa, mga minamahal, worship, mga minamahal, is for the Lord. It is, mga minamahal, about God. Worship belongs to God, and He alone determines, mga minamahal, what is kind of worship, mga minamahal, that He adore. Amen? Sabi ng Biblia, it is about the Lord, it is belong to the Lord. Worship is belong to the Lord. It is only for Him, in Him alone, mga minamahal, yung pagsamba. Kaya sa ating pagsamba, hindi tayo pwedeng sumentro sa ating sarili, mga minamahal. Dapat sa ating pagsamba, every time we worship, dadalo tayo ng Miyerkules, dadalo tayo ng Linggo, dadalo tayo ng Biyernes, mga minamahal. Huwag nating isentro sa ating sarili yung ating pagsamba. Sapagkat yung spotlight at that time, mga minamahal, ay hindi nakatutok sa iyo. Yung spotlight nakatutok sa mahal na Panginoon. Siya ang ating bida. Siya ang ating espesyal na bisita. He is the reason why we worship. Mga minamahal, He is the reason bakit tayo dumadalo. He is the reason bakit tayo uma-attend. He is the reason bakit tayo sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Para maluwalhati, mabless ang kanyang dakila at banal na pangalan. Hindi tayo ang sentro. Amen? Kaya nga po minsan, mga minamahal, matatawa ka eh. Merong umiiyak, merong napupuspos dahil sa problema, dahil hindi siya makabayad ng utang, may napupuspos dahil iniwanan ng asawa, may napupuspos dahil iniwanan ng boyfriend, may napupuspos, mga minamahal. Meron pong ganon, grabe yung kanilang emosyon ba? Hindi na po yun worship, that is emotion. Iba po ang worship, iba po ang emotion. Yung worship, sa Diyos nakasentro ang puso mo. Sa Diyos nakasentro ang isip mo. That is worship, mga minamahal. Kagaya ng ating pinag-aaralan, the important we need to know in worship is, mga minamahal, to bless the Lord. Nakasentro ang isip mo, nakasentro ang puso mo, mga minamahal, to bless the Lord. Yun ang worship. Pero yung iiyak at mapupuspos ka dahil sa emosyon, dahil pinersecute ka ng loved ones mo, ininsulto ka ng loved ones mo, mga minamahal, that is emotion. Mayroon pong part doon na, mga minamahal, ginagawa at kinakasangkapan ng mahal na Panginoon para lalo kang lumapit sa Kanya. Pero hindi yun ang totoong pagsamba. Mga minamahal, minsan may mga awitin tayong very sentimental na mga kanta, mga minamahal, na feel mo yung mga minamahal lyrics ng kanta na parang ikaw na
grabe ang problema mo, punong-puno ka ng emosyon sa puso, tapos napupuspos ka, umiiyak ka, pero damdamin mo, hindi yun nakasentro sa Diyos. Yung emosyon na yan, nakasentro yan sa sarili mo. Nakasentro yan sa damdamin mo. Nakasentro yan sa nararamdaman mo, mga minamahal. Actually, hindi naman po yan talaga masama, sapagkat sometimes, mga minamahal, sabi pa nga ng aking madalas na preaching, sometimes the Lord give us reason to cry. Mga minamahal, binibigyan tayo ng Panginoon ng dahilan para umiyak sapagkat yung mga luha na pumapatak sa ating mga mata yan ang bumabasa ng ating tigang na puso upang ang puso natin ay maging malambot at lalong maging mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Emotion yan ay ginagamit, mahal na Panginoon. But the true worship, mga minamahal, meaning ng worship, hindi yan nakasentro kung ano ang damdamin mo, kung ano ang pinagdadaanan mo. Hindi yan nakasentro, mga minamahal, kung ano ang sakit na nadarama mo. Not in your own emotion. Ang worship ay nakasentro sa Diyos. Because worship, it only belongs to Him. It is Him alone. Para lang po sa Kanya, mga minamahal ko yung pagsamba. Kaya if you want your worship be acceptable unto the Lord, wala kang ibang gagawin. Huwag kang sasamba sa mga creation. Ang sambahin mo ay Creator. Ang pangalawa, mga minamahal, worship the Lord not in your own style. Mga minamahal, kailangan biblical ang estilo ng ating pagsamba, mga minamahal. Hope na ang salita ng mahal na Panginoon ay nakatulong sa inyo. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Sana po ang mga talatang ito at mga salitang ito na inyong narinig ay makadagdag sa inyo ng karunungan at kaalaman. Ulitin ko po, ang pagsamba, totoong pagsamba, hindi yan nakasentro kung ano ang sakit, hirap at emosyon nating nadarama. Ang pagsamba ay nakatutok sa mahal na Panginoon. Amen? Palaging nakasentro sa Kanya ang ating pagsamba, mga minamahal. Yan yung worship na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata. At sumunod po kayo sa aking pananalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Walang sawang dumudulog at lumalapit. Kabagan mo ko, Panginoon. Patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambayan. Iligtas mo ko, Panginoon. Buksan mo ang aking puso't pangunawa. Maunawaan ko ngayong kalooban. Sa pangalan ng Jesus. Manalangin po tayo para sa ating minamahal na mga kababayan. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, narito po kami sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Mahabag ka sa amin, maawa ka sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko po sa aming minamahal na mga kababayan na tumanggap sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay kasama ng kanilang buong sambahayan. Iligtas mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakataong maunawa ng kalooban mo. Gamitin mo kasangkapanan ng iyong mga banal na salita. Sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pananalangin para po sa ating mga personal na mga pangangailangan, material, financial, at tigit sa spiritual nating mga pangangailangan. Idaing natin ito sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, let us open unto the Lord the petition of our prayers. Mga minamahal, through thanksgiving and supplication, through prayer and supplication. With thanksgiving po, mga minamahal, panalangin na mayroong pagdaing, mga minamahal, at may kalakip na pasasalamat sa mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaalam at nakakatalastas ng laman ng aming mga puso. Batid mo, mahal na Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Mahal na Panginoon, hindi pa po binubukan ng aming labi, ay alam mo na ang aming mga pangangailangan. Una, tigit sa lahat naming kailangan ng kalakasan. Mahal na Panginoon, karunungan, kalaman at pangunawang espiritual. Ikaw mag-bless sa aming minamahal na mga kapatiran. Lubos naming maunawa ng kalooban mo. Buksan mo ang mga mata ng aming mga puso upang palagi naming makita ang iyong kaluwalhatian. Buksan mo ang mga mata ng aming mga puso upang makita namin palagi ang iyong kabutihan. Buksan mo ang mga mata ng aming mga puso upang makita namin ang iyong katapatan. Buksan mo ang mga mata ng aming mga puso upang makita namin, mahal ng Panginoon, ang iyong pagliligtas at hindi kami makalimot sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa amin. Pagpalain mo kami sa lahat ng bagay ng ating spiritual na mga pagpapala. Sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord, bless us in Jesus' name. Asa po itong contact, mga minamahal, habang ramdam natin ang presensya ng mahal na Panginoon, beloved Honorable Pastor, mag-pray po tayo.
Mapagpalang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa paunang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor, kabagan mo kami kawan, mahal na Panginoon, lalo na po kaming mga kapatiran sa oras dito. Nasa gitna ng mga karamdaman, bat-bat ng iba't ibang uri ng mga problema, mahal na Panginoon. Ikaw ang magpawi, Diyos. Hallelujah. Ikaw ang magbigay ng kalutasan sa kanilang mga problema, kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Sa pulang panalangin ng mga pastor, patuloy naming pinagpipray, mahal na Panginoon. Beloved Sister Nessie Maligaya, mahal na Panginoon, idinadalangin namin ang kanyang beloved nanay, beloved Sister Miriam Indoso. Mami na mahal na mayroong bukol sa bituka, mahal na Panginoon Diyos na mapaghimala sa walang imposible, walang mahirap. Ano man ang mga prayer request, po request ng aming mga kapatiran, grant our prayers in the mighty name of Jesus. Mga minamahal, ay po'y manalangin para po sa ating masiling ang mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Any kinds of sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone. Ano mang karamdaman, panghina, palupaypay, mga palalamig at pag-alinlangan, cast out right now. And by the power of darkness, any kinds of sickness be healed, infirmities cast out. Demos of leukemia, demos of cancer, demos of TB, diabetes, ano mang demonyong lagnat, sipon, ubo, ano mang demonyo ng rayuma, karamdaman, nagpapahirap sa aming mga kapatiran, kakulangan sa mga pinansyal ng mga bagay, kahirapan at kawalan sa pangalan ni Jesus, by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, ang Diyos pong magpala sa ating lahat, mga minamahal. At patuloy po nating antabayanan ang banal na programa ng ating mahal na Panginoon. Ipagpaimahin po ninyo kung minsan, mga minamahal, ay matagal-tagal po tayo nakakapag-live, gaya ng linggong ito, mga minamahal, sapagkat nabisi po kami, mga minamahal, at ang inyong bang lingkod ay may pinuntahan po muna kaming outreach, mga minamahal, para mabisita ang ilan sa ating mga kapatiran sa dako ng Ipel. Kaya medyo matagal-tagal po tayong nawala sa ating pong Miracle Hour. Ngunit lubi ng mahal na Panginoon, within this week ay tuloy-tuloy po nating, mga minamahal, makapangaral live, mga minamahal, sa ating Jesus Miracle Hour. Mga minamahal, patuloy po ninyong antabayanan ang banal na programa ng ating mahal na Panginoon. Kung kayo po ay may mga prayer request, kindly po mga minamahal, paki-type na lamang po sa ating comment section. Meron po kayong mga katanungan regarding sa mga bagay na hindi nyo pa nauunawaan, pwede nyo pong i-type sa ating comment section para maitakil po natin sa ating preaching, mga minamahal, at may paunawa po sa inyo, mga minamahal, sa tulong ng patnubay at ng agabay ng ating mahal na Panginoon, ay may paunawa po natin ng kalooban ng Diyos. Mga minamahal, Diyos po ang magpala sa ating lahat, ay pong natin dumalangin para sa ating closing prayer, ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating kaisipan. Tayo po yung manalangin, mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras nito. Salamat, mahal na Panginoong Hesus, matagumpay namin na isagawa ang iyong banal na programa sa gabi ito. Salamat sa iyong presensya, mahal na Panginoon, na kami tinuruan mo sa tamang pagsamba at paglapit sa iyo upang ang aming mga handog, aming alay na handog, buhay na papuri ay maging kalugod-lugod sa iyo. Tunay na kami pinagpala, na pinagkalooban mo kami ng tunay na pastoro na kaunawa sa iyong kalooban. Na kami ngayon gumagawa ng uri ng aming pagsamba na ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong mga banal na salita. Pagpalain mo kaming lahat sa maraming bagay, mahal na Panginoon, lalo tigit sa spiritual na mga pagpapala, aming pansamantalang pag-iwaywalay, patnubayan mong bawat iya sa amin sa pangalan ni Jesus. Bless the Lord, leading prayer for beloved honorable pastor. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakilan banal na pangalan, mga minamahal. At hanggang sa muli po, mga minamahal, ang Diyos at biyaya ng mahal na Panginoon sumagana po sa ating lahat. Mula po dito sa studio, mga minamahal, sa ating technical side, beloved brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher brother Jojo Abad. Mga minamahal, ang patuloy na nagpapaabot ng pinakamataas na papurit, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesukristo po lamang. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Aking namamalas
lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong kamay.